ang ato naman magiging topiko subong sa sininga kagabihon diri sa paathag, no? Kita magapaathag kag hatagid sang pahanumdum na hanungod sa aton nga pagtuluuhan. So bilang Katoliko, no? So bago na namyaw na kita sa tumakulturan nga nagaano gid Sister Joanne nga nagatutok gid subong, no? Labi na gid dira nga si Brother Ruel Bulan, no, nga nagasulog sa isang birthday ang amon nga grand night sa Night of Columbus sa Council 5122. Brad, happy birthday gid kabay. Happy birthday, Brother Ruel. Nga malipan ikaw nga gasulog subong mapas ng kuda karon, brada. So pag-eban makupod naton sa mga brothers and sisters sa Flock of the Divine Mercy nga nagapalamati man subong sa aton live broadcast, no, sa labot kita sa Sweden si Brother Nonong Biako, no, kag siya kabataan si Baby Joselet, no, kag si cute, no, kag sino ang mga kaupod natong sa Pontevedra chapter dira si Brother Dodel Yandro Capulso kag ang pamilya, si Brother Roger, si Brother Noli, si Sister Neri. Sino pa, Sister Jan mo na dumduman? So madamo gid kita nagatutok man kag nagapamati dira sa aton sa Pontevedra, no, ang aton mga sister dira, ang si Sister Rosario Panerio, kag si Sister Melinda Bermudez, si Sister Josephine Kasidsid, si Lita Bideo nga alabot man kita, Brother Mario, sa iban nga pungsod, no. So kay live kita sa Facebook. So mayong gabi gid sa aton tanan mga brothers and sisters. Sa aton sister na mga pagpalipatan natong Coro of Elders ang Flock of the Divine Mercy sa City nga ginapangunahan sa aton matutom kag mapisan gid nga servant leader siya si Brother Chopilobong Balasa, kaupod nanday Brother Totong Alayon Jr., si Sister Marvic Martires, si Brother Vicmar, si Brother Lino, kasi kagiban pa natong mga kaupod na sa Coro of Elders dira sa FDM Roa City. Nag-greet mo na si Brother Totong Alejo, Brad. No? Minaman natin sa mga kaupod sa Core of Elders sa atin sa Divine Mercy. So sa sini nga gabi mga brothers and sisters, ang aton mga pagatalakayon nga isa ka naman ka manami nga topiko na nungod naman ini sa aton nga pagsimba, no? So mga buluhaton naton o kon mga etiket, no, kon kita nagatambong o kon naga-attend sa Santos nga misa, no, so buluhaton sang tawo nga nagasimba sang matuod nga Dios. So madamo sa aton ang nagasiling nga nagasimba man sila kada Domingo, gani para sa ila matawag sila nga mga sumilimba. Pero kung aton lang tawon sa Biblia, kadamo sang buluhaton para matawag kita nga matuod nga nagasimba sa Dios, no? So paano naton mahibaluan ang matuod nga kita nagasimba sa Dios, no? Sa templo o sa simbahan sang Dios nagakabagay nga ang Dios nagakabagay nga simbahon. Kung aton basahon sa Salmo kapitulo 5 bersikulo 7, pero tungod ang imo dako nga gugma, makakadto ako sa imo balay. Magasimba ako sa imo balaan nga templo, kag magaduko ako sa pagtahod sa imo. So ang balaan nga kasulatan nagasiling nga kinahanglan sa simbahan gid kita magsimba, kag hindi sa bisan diin lamang nga lugar, kundi sa templo sang Dios, amo ang simbahan nga isa kabalaan nga lugar. Kay may mga tawo nga nagapati nga bisan sa puno lang sila sang kahoy magsimba, tama na ini para sa ila. Kay ang siling gani nila, God is everywhere, no? Bisan gani ang mga nauna nga mga Kristiyano nga si San Juan kag si San Pedro, sa templo sila nagakadto. Kay amo ini ang nagakabagay nga mabasahan na sa Binuhatan 3 bersikulo 1, no? So ano bala ang mga buluhaton naton nga dapat naton himon nga mga reminders naton sa tion nga naga-attend kita sang Santos nga misa. Mga brothers and sisters, tandaan gid naton ang aton intensyon sa pag-attend sang Santos nga misa is para magsimba kita.
Ang pamangkot, nagaano ka kada misa? Nagaano ka? Nagapungko-pungko? Nagahulat nga matapos ang misa? Nagasabat-sabat sa parik? Gakulo kanta para malingaw mo ang imo kaugalingon? O kon nagakadto ka bala para sa pagsimba? Kung nagkadto ka para magsimba, kabalo ka bala sa ang panimbahon nga luyag ni Lord? Kay base mangin protestante ka bala nga ginalingaw-lingaw mo ang imo kaugalingon o kun ang aton mga Dios kag ginasimba sa paagi nga luyag nila kag hindi sa paagi nga luyag sang Dios. Kay ang iban sa ila nagakulo kanta sang praise and worship kag iban pa pamalandungin ninyo bala. Nagaano ka sa misa? Ano bala ang nagasulod sa imo panghunahuna? Ano bala ang katuyuan mo nga nagkadto ka sa pagsimba sa santos nga misa? Kay kun may iban ka pa nga katuyuan, buot silingon ang imo tagipusoon, malayo gid sa imo ginasiling. Hambal gani sa Matthew sa Kapitulo 15 versikulo 8, ini nga mga tawo nagapadungog sa akon sa ila lamang mga pulong, pero ang ila tagipusoon malayo gid sa akon. Pamangkuton naton ang aton mga kaugalingon. Kita bala nagasimba lamang para makita sang iban nga tawo nga nagsimba man kita? Nagasimba lang bala kita kay ara ang aton crush? Nagasimba lang bala kita kay manami ang pare? Nagasimba lang bala kita kay para makita sa mga tawo nga bago ang aton bayo? Or may alas kita nga malahayon? O kon nagasimba bala ka kay malapit na ang eleksyon? Tandaan naton nga ang Diyos nagatulok sa tagsa naton ka mga tagipusoon suno sa unang Samuel sa Kapitulo 16 versikulo 7. Hindi ina makita sang mga mata sang isa ka tawo kay ang tawo nagatulok sa guwa sang dagway, pero ang Diyos nagatulok sa tagipusoon, ilabi na gid sa tion nga nagapangamuyo kita kag nagasimba kita. So hindi mo gid matago sa iya kung anuman ang intensyon naton sa aton pagsimba. Amen. No muna kani ang balkogina sa Matthew 15:18, ang Dios nagasiling nga kun amo inang atong panimbahon ang aton mga pasidungog sa akon sa ila lamang pulong, pero ang ila tagipusoon malayo gid sa akon. So nagiging hypocrite, Brother Mario. Amen, sa Sister katao. Joan. Tandaan naton nga Sister Joan, nga ang Dios naakig sa mga tawo nga nagasimba sa ila lamang mga bibig, nagahalin ang pagdayaw kag hindi sa ila tagipusoon. Amen. Ang pagsimba hindi lamang isa ka obligasyon sang isa ka Katoliko, kundi isa ka dako nga pribilehiyo nga mahatagan sing kahimayaan ang aton manunuga. So, ano ang katuyuan mo? Para magpangamuyo? Hindi bala nagsiling ang Ginoo kon mga di ka sulod ka sa imo kwarto? Serhi ang pertahan kag mga di ka sa Dios sing sekreto? Tinga nagsimba ka pa? Kay pwede man to gali nga sa imo balay kag didto ka lang sa imo mga di. That is what we call, brothers and sisters, prayer. But is worship all prayer? No? Kabalo-kabala kung paano simbaw ng Diyos. Amo ini ang tuyo naton. Sa kada Domingong adlaw, kabalo-kabala kung ano ang luyag sang Diyos nga ginapaabot sa imo. Kung nga ginpilit yagid nga magsimba ka, nga manginsala nga mortal, kung hindi ka kasimba, kung may kahigunan man lang nga magpalapit ka sa simbahan para magsimba. Tandaan naton mga brothers and sisters, nagasimba kita sa santos nga misa
tungod ginaimbitar kita sang Dios ngang mangin party sang iya panimalay. Ginasanctify kita o kung ginapakasantos kita sa santos nga misa. Kay paagi sa sini, makasulod kita sa iya panimalay. Kay sino kita maagi? Paagi kay Kristo nga aton Ginoo. That's why, no, sa kada katapusan nga pangamuyo sang pari, no, ginasiling niya, paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Pag-abot sa tunga-tunga, ginasiling niya dira, paagi sa iya, upod sa iya, kag dira gid sa iya. Nga nagsimba ka. Kay paagi kay Kristo nga aton Ginoo, makasulod kita sa pamilya sang Dios. Amen. Yes. So tandaan naton makadto kita sa balaan nga duog o sa simbahan. No, sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 28 nagahambal, gani magpasalamat kita kay kita nakabaton sang ginharian nga hindi matayog. Magpasalamat kita kag magsimba sa Dios sa paagi nga nahamutan niya nga may pagtahod kag kahadlok. So ano ang aton nga himuon? No? Kinahanglan magsuksok kita, dress modesty. No? Ang santos nga misa is not a fashion show, mga brothers and sisters, even on Christmas and Easter masses. So hindi ini part sang fashion week. No? Magbayo kita sang paagi nga mangin ehemplo kita sa pagtuo nga yara sa aton. Nga hindi kita makaseduce sa aton nga mga utod. Makakita pa ang rason nga makasala sila. No? So, hindi kita magkadto sa simbahan para mag-check kung sino ang gwapo o kung gwapa sa aton nga simbahan. Siling gani sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 1, hindi malikawan nga ang mga kabangdanan sa pagpakasala, pero mas makaluluoy ka kung ikaw ang mangin kabangdanan sa pagpakasala. Amen. So, Kaya, Sister Joan, sabi mo kay kita, kung magsimba kita, madamo kita sa mga sumilimba nga makita, labi na ng mga pamatan-o, no? Nagagwa ang pusod, nagagwa ang dughan, no? So, kung nagagwa mo pusod, nanamian man ang Diyos na magtulok sa imo. Ang ibang gani, Sister Joan, naga-short. Ang iba, naga-spaghetti. So, may nakita naman kita sa aton mga perutan sa simbahan o sa mga haligi, ngay mga panumdum, dida, kung paano kita dapat magbayo sa sulod ng simbahan. No? Kay, kung saang simbahan, ginobra naton nga mall, ginobra naton nga beach, o kung ginobra naton sa Joan nga plaza. No, that's why, mga brothers and sisters, bantayan gid nato ng atong kaugalingon sa tion nga nagasimba kita. Kadamo sa aton mga utod ang wala nakahibalo sa mga dapat nga ulubrahon, no, sang tion sang pagsimba. Kung ano bala ang namutan sang aton amay kung kita nagasimba. Hindi man pwede nga suno lang sa aton namutan nga pagusto na lang kita kung ano ang aton obrahon sa sulod sang simbahan. Ambal-ambal natin kagina sa pamayo naton. Kristohanon bala ang mga bayo ang aton nga ginasuksok kon nagasimba kita. Aton usisaon ang aton kaugalingon kon ang aton pamayo nagakabagay bala sa pagsulod sa templo sang Dios. No? Kung kita gani, Sister Joan, nag-attend sang kasal, sang birthday, no? O kung ano pa nga celebration, ang anniversary, kag ano pa nga okasyon, no? Nagabayo, kag kita sang manami, kag presentable, no? Para formal man kita tulukon. Di ba, Sister Joan, yes, no? Brother Mario. Ini pa nga nagasimba kita sa Diyos. Dapat ang aton pamayo, presentable man, kag hindi lang sang daw nagalagaw lang kita sa plaza o kung daw maswimming bala kita sa beach. Mga brothers and sisters, magasuksok kita sa bayo nga formal kag gakaangay sa bayo nga para mapresentar naton ang aton kaugalingon sa aton mahal nga Dios. Amen. So,
isa pa gid naton nga dapat tandaan kung mahimo kung magkadto kita sa simbahan o kung magsimba kita dapat magkadto kita sang temprano, Amen. no? So hindi kita dapat magpalit, no? Kag magpungko kita kung pwede lang nga mas malapit sa altar as possible, Brother Mario. So hindi kita magtindog sagwa sang simbahan, no? Ang mga pamatanon dapat i-offer nilang ilapulungkuan sa mga nagabusong, sa mga PWD, or sa mga masakiton, or sa mga tigulang, no? Kag ang isa pa gid ka dapat naton nga tandaan, Brother Mario, ang aton nga mga cellphones. Yes, No? ang importante. So cellphones should never be used sa tion sang misa para mag-check sang messages o kun magtawag o kun mag-text. Keep them on silent mode. Tandaan gid naton mga brothers and sisters nga no call is more important sang santos nga misa. May araw ko Sister Joan kung mag-ring ang ila cellphone o may message nagagwa sila ya para sa gid. So naga-distract no sa aton santos nga misa. Yes, dugang pagid nga paghibalo nga kinahanglan, Brother Mario, kung magsimba kita, kinahanglan gali nga mag-fasting kita at least 1 hour, no? Kag dogang pa sa cellphone kagina nga ang cellphone subong abi Sister Joan nga gina-consider nga basic necessity nga kung sa diin kinanglanon gid sang aton adlaw-adlaw nga pagginawi. Pero sa tiyon kung kita magsimba dapat naka-off gid kag ko naka-silent mode ang aton cellphone para makapamati kag maka-focus kita sa aton nga pagsimba. Amen. Sa mga kabataan na bisubong, no, hindi gid mabuhi nga hindi dala ang cellphone. Mas diin makadto, ma-reply gid nga daan, no, sa mga mensahe sang ila mga abyan. Sa aton mga ginikanan nga gapalamati subong nga kagabihon, no, isagid sa inyo katungdanan nga disiplinahon ang inyo mga anak. Hambalan sila kung ano ang maayo nga himuon sa sulod sang simbahan. Patapuson anay ang misa bago mag-reply sa mga text sa mga abyan. Mas gani sa school bawal na magamit ang cellphone, di ba Sister Joan? Ginakuha na ina sa mga mestra kay hindi na makafocus sa pag-eskwela ang mga kabataan. Ini pa nga gasimba kita sa aton amay nga Dios, no? Nga number 1 lang, isagad lang ini ka oras nga paghatagan naton sang bugos nga atensyon. Gani nga mga brothers and sisters, mga pamatanon nga nagapalamati, likawan gid naton nga maggamit sang cellphone kung kita nagasimba kag mag-concentrate ang aton bugos nga kaugalingon sa aton mahal nga Dios. So next, Brother Mario, itong gihambal ko na kagina nga kinahanglan man nga mag-fasting kita at least 1 hour bago kita magbaton sang lawas kag dugo sang Ginoo. So ang exempted lang no ang gatas para sa mga lapsag, no mga bulong, tubig para sa aton mga kaparian or sa choir or unless someone is ill kag need gid nga magkaon. So i-avoid naton nga magdala sang balon para sa aton nga mga kabataan. So, santos nga misa, hindi picnic, mga brothers and sisters. Hindi kita choose ang bubble gum sa simbahan. Kita mo na Sister Joan mo kay sa manglimpyo bila kami sa simbahan. Damo mabulgam sa dalang bangko kung maglimpyo na kapan mo gapililiat lang. So, ginalapas man naton ina Brother Mario ang aton nga fasting 1 hour before. No, ginariman ko din sa mga upod ko permi kay wala pa yung misa, nagakinaon na. So, siyempre, kay balo kita sang mga katungdanan naton dapat i-remind naton nga mag-fasting gid 1 hour before. So, kalaw ay gid Brother Mario nga tulokon kung nagasimba kita nga naghala naton nga chew sang aton mga bibig, no? Dagawakal man kita dira. So sunod pa gid Brother Mario nga ipakita naton nga ginapabugal naton si Kristo Jesus pagi sa pagpanguros sa aton pagsulod
kag sa pagwa sa simbahan. No, may mga tawo kung magpanguros tama kadasig, no? Kag wala gid gina-emphasize ang panguros, no? Kag daw nagatabog kita sang langaw kung pareho sina ang aton nga ginahimo. So dapat kung magpanguros kita, mahinay lang para makita sang iban, para mangin maayo kita nga ehemplo nga ila masunod kung ano ang tama nga pamaagi. Kay paagi sini, wala naton ginakahuya ang krus ni Kristo, kundi ginaglorify naton siling gani sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 14, nagasiling. Pero para sa akon, ang akon lamang mapabugal, amo ang krus sang aton Ginoong Hesukristo. Kay paagi sa iya krus, ang kalibutan patay, para sa akon kag ako patay man para sa kalibutan. Kag of course, sa aton pagsulod kag pagsapagwa, no? Kinamag genuflect man kita. Yes, Luhod ang isa ka tuhod, no? Toward sa tabernacle. No? Christ is present for our sake by allowing the right knee to hit the floor. So, sa pagluhod naton, Brother Mario, na manamigid nga ang aton nga tuhod na duot gid sa floor, no? So gina-acknowledge naton nga He is our Lord and our God. Kung hindi na kita makasarang, no, ang pagbow is sufficient. Kasi tion sang santos nga misa, kung mag-agi kita sa atubang sang altar or tabernacle, magbow gid kita nga may pagtahod kag respeto. So, sunod, no, let us give with love during the season of giving. No, i-prepare nato ng aton nga offering before Mass. No, Christ tell us not to let your left hand know what your right hand is doing when you make your offering. So mag-offer kita nga may paghigugma kag kalipay. No, hambal gani sa ikaduwang Korinto Kapitulo 9 versikulo 7 nagasiling diri, gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya na padod nga ihatag. Hindi nga may kangilin ukon tungod kay katungdanan niya kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. So Brother Mario, kita sa aton sa simbahan sa Pontevedra, Brother Mario, no, manami gid kay naga-offer gid kita miskin gani mga panakot sa sulod sa kusina. Kaya no? mamana na pang sa atong kaparian, no, gusto nila nga hindi lang monetary ang aton i-offer, kundi mga kinanglanon man para sa mga pagkaon, no, sa kay saan din nato malikawan madamo nga nagakadto sa kumbento nga mga indigents nga mga tawo nga ginapakaon man sa aton nga mga kaparian. So kinanglan halad man kita sa mga pagkaon, naginagid ang bugas, no, mga fruits. Even gani Brother Mario, ang asin, pwede gid manamig mga spices, no, nung sa kami Kitabla Sister Joan sponsor, no, namugid na nga aton nga masami nga gina-offer para mapuslan gid sa aton kaparian. So sa sining atinion nga brothers and sisters, no, ma-post anay kita sa pasidungog sa aton nga mga sponsors. Welcome, no, diwat sa aton programa Pathag, no, kag sa aton nga topik usubong nahanungod sa mga etiquette o dapat naton nga pagahimuon kung kita magkadto sa simbahan, no. So Brother Mario, na magpadayon kita, no. So sunod naton nga dapat nga himuon nga kinahanglan nga we have to respect the worship, Brother Mario. No, so magtindog kita sa tion sang pagbasa sang ebanghelyo. Ukon sa tion sang ginapatindog kita, magluhod kung kinahanglan
kinahanglanon nga magluhod. Amen. No? Parte ini sang aton nga pagsimba. Ang exception lang ang mga masakiton, no? Na pwede nga ang mga masakiton nga nagasimba hindi na magtindog, no? Magluhod. O hindi na magluhod. No, ang may problema sa tuhod, no? Ang mga tigula nga hindi na makasarang sa pagluhod. Kung hindi ka makaluhod, occupy the pew nga hindi ka makasamad sa pananaw sang aton Ginoo sa mga nagaluhod, no? So ang iban sa aton ang wala nga nagaluhod tungod sang sitwasyon nga nahuya, no? Tandaan naton ginhatagan kita sang tuhod sang Dios para iluhod sa iya. No, sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 10 nagasiling, gani sa ngalan ni Jesus ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta magaluhod. Amen? Amen. So gina-recognize naton ang power sang Dios kung nagaluhod kita. Hindi kita magkahuya sa paghimo sini. No? Let us give a good examples unlike others who are embarrassed about kneeling. Yes. Dahil hindi kita, brothers and sisters, magkahuya sa tion kung kita ginapaluhod. Kaya gina-acknowledge naton ng Diyos makagagawang sa tanan kag ginapakanubo naton ang atong kaugalingon sa iya tungod kita nagapangamuyo. Amen. Yes, brother. Masunod nga butang nga dapat naton himon kung kita nag-attend sang santos nga misa, no? Dapat hindi kita magtulog o mag-daydreaming or naga-bulletin reading or praying the rosary. No, kay madamo sa atong sa mga tigulangan nagamisa na iba naga-rosaryo pa ya. No? Matandaan nato ng santos nga misa ang mo Pinakamataas na, form of prayers. No? Gani nga mag-focus kita sa pagpamati sa pulong sang Diyos. During sang Mass, Sister Giovanno, nakita mo bala, pamangkot dira, nagapokus, umigid bala yan, ang aton huna-una sa Diyos. O base, bilang nagnapanumdong ka pa nga iban, nga bagay. Halimbawa, ang imo negosyo, kung okay bala dito, kung ang may kadate ka, no, basta ginaulag mo tapos ang misa. O kung mag-grocery ka pa. O kung ang nilabhan mo, ginagdumdum mo, hara ka na sa simbahan. Kag iban pagid nga mo nga buluhaton. Nga hara ka na sa simbahan, nagasulod sa imo pangunahuna. No, nga nagasamad sang imo pagtambong sa imo santos nga sa santos nga misa. O kung iban pa nimo nga mga lakat dira, no? Tandaan naton mga brothers and sisters, no? Ginatagan kita sang Diyos sang 7 kadlaw. Lunes hasta Sabado ato na ini. Tapos ang Domingo nga adlaw kwaon pa naton. Tapos isa malangadi ka oras ini. So hindi pa bala naton ini mahimo nga ihatag sang Diyos ang bilog nga isa ka oras para sa iya, no? Kita bala nagapamati kung nagasermon ang pare, mga brothers and sisters, o kung ano nga itong ginay mo? Nagapamati sang ginaistorya sang imo kaingod? Nagakonsentrate ka bala sa santos nga misa? Atong tandaan mga brothers and sisters, nga ang kinadto naton sa simbahan, amo ang pagasimbahon ang Diyos. Kag siya lamang ang focus sa aton pagsimba. Hindi nga mag-inistorya kita kag magkamustahanay sa mga kilala naton, no? O brown talang ina pagtapos ya sang pagsimba. Kag mga brothers and sisters, hindi lang man kita ang aras simbahan. May ara kita nga mga kuturan nga nagasimba kag nagakonsentrate man sa ila pagsimba. Hindi kita mangin istorbo, no, sa ila sa tion sang ila pagsimba. Mamati pagid kita sa sermon sang pari kay ini ang pulong sang Dios nga dapat naton pamatian kag igakabuhi. Ang Biblia gani nagahambal ang nagagikan sa Dios
nagapamati sa pulong sang Dios. Amen. Juan 8, versikulo 47. Excuse. Ang hambaldera ang nagagikan sa pulong sang nagapamati sa pulong sang Dios. Pero kay hindi kamo iya sang Dios, hindi kamo magpamati. May mga tawo nga naga-attend no sa misa nga nagagwa sa simbahan o kung nag-text sa ila cellular phones sa tion nga nagahatag sing humili ang aton nga mga pari. Sa paagi nga ini, gina-ignore naton ang balaan nga Dios. Tandaan nato no ang hambal sa ni Kristo sa Juan 17 versikulo 17, pakabalaan na sila paagi sa kamatuoran ang imo pulong kamatuoran. Amen. Yes. So masunod pa gid Brother Mario nga dapat natin nga himuon no kung kita magsimba, kinahanglan nga ipakita naton ang matudtuod nga paghigugma sa tion nga maghatagay kita sing paghidait, no? Hindi kita mangin hipokrito sa pagpakita sang aton paghigugma para sa aton nga isig katawo nga naga-attend sa santos nga misa. Ipakita naton sa mga tawo nga wala sing gusto sa aton nga ang Dios yara sa aton paagi sa paghatag sing paghigugma. So magpangamuyo man kita nga ang Dios magpakamaayo sa mga nagapakamalaot sa aton, sa mga tawo nga wala kita makahibalo nga may kaakig sa aton, Yes. sa mga nangin gindalukan naton. No, kung atong gani basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 28 nagasiling, pakamayuha ang mga nagapakamalaot sa inyo kag pangamuyui ang nagatratar sa inyo sing malain. So ipaambit naton mga brothers and sisters ang aton nga paghigugma sa kada isa, no? So sunod Sunod, Sister Joanne, no, nga dapat i-check man nato ng atong kaugalingon bago kita magbaton sang lawas ni Kristo. Madamo sa aton no, ang nagalinyada sa tunga para magbaton sang lawas ni Kristo sa pagpangalawat nga wala anay gina-examine ang kaugalingon. Hambal gani sa unang Korinto sa kapitulo 11 versikulo 28, gani ang tagsa-tagsa mag-usi sa anay sang iya kaugalingon kag ugaling magkaon siya sing tinapay kag mag-inom sang kopa. Mga brothers and sisters, usisaon naton sing maayo ang aton tagsa-tagsa kag kaugalingon kon may mortal bala kita nga sala. Nagapaksala pagid kita kon magbaton kita sang lawas ni Kristo. Kinanglan naton magkumpisar sa pari kon may mortal kita nga sala tag ugaling magpangalawat. Amen. So Mr. Joan, damo abi sa atong excited kita magpangalawat Pero dapat kita may pamalandungan, no, nga mga ginaobra naton bago kita dira maglinya sa tunga, no. May mga mortal kita nga mga sala, ano bila na Sister John number 1 pero mga mortal sila under sa Ten Ten Commandments Commandments, kag sa seven capital sin. sin. So hindi ni kita pwede ka pangalawat. Kapangalawat sina kung ano pa ginang wala bala makasal Makasal. sa simbahan, ang mga mag-asawa nga wala makasal sa simbahan, hindi gidya pwede makabaton sang lawas sa dugo sang atong Ginoo. Kaya sa padyoan pero importante gid sang tanan nga wala may baluan nga madamo sa aton ang nagapila sa tunga nga nagapangalawat nga nagapate kag nagasunod sa mga superstitious belief, mga panimadon o kon nga mga pamahiin balay na, no? Yes, Brother Mario. Miskin gali kung nagasunod kita sa mga pamahiin o superstitious beliefs nga banta naton daw sa wala lang, pero isa galiin na ang pagpati sa mga panimadon isa kasahi sang mortal nga sala. So hindi gid gali kita ya pwede ka kabaton sang santos nga Eucharistia, Brother Mario. Sa santos nga pagkalawat, no, kon inobra kita sa mga pamahiin, no, madamo ang klase sa mga pamahiin, no, nagapabulong kita sa mga mediko, pati kita sa mga kung may mga patay bala, bawal madamo sa kalanang nga bawal, mga mugakamang,
mga pagkaon nga nagapisik, ano pagidira, bawal magpaligo, bawal magpanilhid. Inatanan mga pamahiin, Sister Joanne. So, kung nagapinati kita sinang mga pamahiin, no, kag wala naton ina makumpisar sa atong kaparian, no, hindi kita pwede pangalawat, no, hindi kita dapat pamalandungan gudyan naton. Kinahanglan Brother Mario, kung nabalaan na naton nga sala ining mga pamahiin, so kinahanglan gid naton magkumpisar bago anay magkalawat. Mga brothers and sisters, ang pagbaton sang lawas ni Kristo, isa kadako nga bahin sang santos nga misa. Kag dapat naton ipreparar ang aton kaugalingon. Pakatandaan naton, kung kita nagakaon sang lawas ni Kristo, nagakabuhi ang Ginoo sa aton, kag kita sa iya. Hambal sa Juan 6, versikulo 56. Ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom, kag mag-inom sang akon dugo, nagakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Kag mabasahan naton sa unang Korinto, sa kapitulo 11, versikulo 28, gani, no reminders ini, ang tagsa-tagsa dapat mag-usi sa anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay, kag mag-inom sa kupa. Kaysa sining nga bahin, nagakinanglan kita sang pagbinagdinag kung kita may mga mortal nga sala. Kinahanglan gid nga ikumpisar sa pari bago kita magbaton sang lawas ni Kristo. Amen. Ang sinuman nga nagapangalawat nga may mortal nga sala, mas hindi makapaayo sa iya spiritual nga relasyon sa Dios. Kaya ang iya ginahimo kay San Pablo, makasala pagid siya imbis makapaayo ini sa iya. Babasahan naton sa naunang bersikulo, sang bersikulo 27, ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo, kag mag-inom sa iya kopa, nga hindi takos makapakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Amen? Gani mga brothers and sisters, tandaan gid naton nga i-check gid naton sing maayo ang aton kaugalingon bago kita magbaton sang lawas kag dugo sang aton Ginoo. Kag tandaan gid naton magbaw kita before kita magbaton sang Holy Communion. Tandaan naton, you are before God. Kung magbaw ka mo, dira pa lang sa likod sang inyo ginasundan, hindi nga sa tubang na kamo sang pare o kon sang Leo Eucharistic Minister kay nagadeli pa kita sina. Kag of course, maghambal kita sang amen bago magkaon. Hindi gid naton pag ihulog ang host o kon ang ostya o hampangan sa aton dila o kon kadton. Kung sa kamot kita magbaton, no, kinanglan nga ang left nga kamot sa ibabaw sang tuo nga kamot. Mag-step kita sideward o kundin kita nga linya or sa wala or sa tuo, dayon kwaon sang tuo nga kamot kag bago naton kaunon ang ostya. Sister Joanne? Yes, Brother Mario. So, isa pa gid nga pahanumdom nga dapat naton nga himuon kung kita mag-attend sang Santos nga misa, no, dira bala sa ulihin na kung kinanglan, Brother Mario, patapuson gid nanay naton ang kabilugan nga misa. So, do not leave early, no, hindi kita Yes, importante gid. Puli na kung wala pa gid hindi pa bala kinahanglan nga puli na. So kinahanglan magpabilin kita hasta sa final blessing. Amen. No? Let us realize kung ano kaimportante ang final blessing. Importante ang katapusan nga bendisyon nga ginahatag sang pari nga nagaselebrar sang misa. So hindi anay kita magpauli tub-tub, hindi matapos ang misa. Hambal gani sa Numeros Kapitulo 6, versikulo 23, tubto 27, nagasiling diri, ang Ginoo nagsugo kay Moises, nga singganan si Aaron kagang iya mga anak,
nga lalaki sa paggamit sang masunod nga mga pulong sa pagbindisyon sa mga tawo sang Israel. Kabay ang Ginoo magbindisyon sa inyo kag magtatap sa inyo. Kabay ang Ginoo magmaluluyon kag magmaalwan sa inyo. Kabay ang Ginoo magmaayos sa inyo kag maghatag sa inyo sing paghidait. Kung gamito nila ini nga bendisyon sa ila pagpangamuyo sa Ginoo para sa mga tawo sang Israel, bendisyonan niya sila. So ang iban sa ato nagapauli na bisan wala pa matapos ang misa, nga wala sing valid nga rason, no? Ibutang naton sa aton tagipusoon ang katapusan nga mensahe sang aton pari sa tion sang santos nga misa. So no, ang luyag nga ginambal Sister Joanne. no dire no ano ang ginahambal permi, the mass has ended, no? Ginahambal dira sa aton mga kaparian. So go ang hambal diri, the mass has ended, go in peace to love and serve the Lord. But silingon mga brothers and sisters, wala pa ya diri matapos ang aton adlaw nga Domingo, kundi nagaumpisa pa lang, no? Kinahanglan gid naton ipaambit ang paghigugma sang Dios kag sa pag-alagad sa iya. Paagi sa pag-share, no? Kag igakabuhi ang mga pulong nga aton nabatian sa aton pag-attend sa santos nga misa. So tandaan naton nga ang adlaw nga Domingo para ini sa Ginoo. Amen. Tani whole day ini para sa iya. So hindi lang kay isa lang ka oras, no? Dapat modelo naton ang Kristiyano sang una nga panahon, no? Ang iban abi sa aton na kung Domingo, Brother Mario, mapreparado sila yung magprepara siya pala magkadto sa baybay o sa beach, no? Nung nagakadto sa mall. Kag ang iban nagalagaw-lagaw lang, no? Pagkatapos makasimba. So, Brother Mario, mas manami bagid nga kung pagkatapos naton simba, no, amuin ang oportunidad nga makahimo kita sang kaayuhan sa aton isig katawo, no? Miski na simple lang nga pagbulig, no, sa masarangan naton, Brother Mario. So ano ang panugyan gani ni San Pablo sa aton sa sinulatan sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1, nagasiling gani mga utod tungod sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakitluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Dios nga natugyan sa pag-alagad sa iya nahamutan. So amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Remember that those who worship God shows this in their way of life by serving God. No, abi sang iban nga enough na nga makasimba kita kada Domingo. So dapat naton nga mahibaluan nga may obligasyon kita sa pag-alagad sa Dios. Amen. Amen. No, so kabay nga makabulig gid ini sa aton tanan mga brothers and sisters ining aton nga ginatalakay nga Yes. mga etiquette, no, nga kung kita Madam, magkadto sa simbahan. yes. Madam, abi sa atong Sister Joanna ang nagasiling nga hindi na kinanglan nga alagaran pang Dios kay nakasimba naman sila kada Domingo, no? Mabasa naton sa hambal mo kagina sa Roma 12:1 nga gani mga utod tungod sa dako nga kaluoy sang Dios. Sa aton nagapakidluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo inyo kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Dios nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag iya nahamutan. No, amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Amen. Yes. Si San Pablo, mga brothers and sisters, nagsiling diri ngang matuod nga pagsimba may pag-alagad ya nga dala. Hindi lang nakasimba ka na sang Domingo, mahulat ka na naman sang dason naman nga simana, masimba ka na naman. Pagkatandaan naton mga brothers and sisters nga hindi garantiya nga kita nakasimba kada Domingo nga nahamot-an na kita sang Dios. Mga brothers and sisters, ang matuod nga pagsimba may ara gid nga pag-alagad nga dala. Mabasahan naton sa Juan 15 bersikulo 2 ang hambal dira, ang tagsa kasanga nga yara sa akon nga wala nagapamunga
ginautod niya. Kag ang tagsa kasanga nga nagapamunga ginatinluan pod niya agod makapamunga pagid sang madamo. Amen. Amen. Sa mga brothers and sisters sa ulihi, pangitaon ang imo bunga. Hindi bala nga ikaw gingamit nga instrumento para magbalik ang imo mga nadula nga utod sa Ginoo? Sila man ma-inspire nga mag-obra kag mag-alagad man sa aton Dios. Ang sanga nga wala gabunga iya ini pagautdon kag mangin mapinasganon. Siguro ang pamangkot sang aton tagpalamati subong, ano ang pwede ko maalagad kay isa man lang ako nga nagapanglabada, nagakarpintero, estudyante, pigado man lang ako. Mga utod ko kay Kristo, kadamo sang pamaagi nga alagaran naton ang Ginoo. Of course, bago kita makitaan sang bunga, dapat magtanom kita sa aton tagipusoon sang pulong sang Dios. Ang pagtanom sang dinhi amo ang pagbasa sang Biblia. Kag diri nakabutang ang aton nga hamutan sang Dios nga aton pag-obrahon samtang aari pa kita nagakabuhi diri sa duta. Maskin isa ka kakubos nga tawo, makaalagad gid sang dako sa aton Ginoo sa pamaagi sang pagkabuhi sang pulong sang Dios kag sa pagbantala sini. Maskin ara lang kita sa aton panimalay bilang isa ka ginikanan, tatapon ang mga anak kag manginuna nga manunudlo kag itudlo sa ila ang maayo suno sa pulong sang Dios. Sa mga estudyante dira, mangin maayo nga ehemplo sa kapwa estudyante. Bilang isa ka anak man sang Dios, correct naton ang aton no kaugalingon kon aton ginabuhat kung nibala na hamutan sang Ginoo. So mga brothers and sisters, amo ini ang dapat naton nga pagahimuon no sa tion nga sa tapos ang santos nga misa no kay dira pala nga mag-umpisa no ang aton buluhaton no hindi pa ya natapos dira nga atong katungdanan. So aton igakabuhi ang ginhambal sang pari sa aton sa sulod sang santos nga misa sa aton pagwa sa aton simbahan. Yes, Brother Mario. So ang homilya no, ang sermon sang aton pare during sang mass no, pwede gid naton nga i-relay no pag-abot naton sa aton balay, i-relay naton sa aton mga pauturan nga wala makasimba. Yes, Brother Mario. So manami gid Brother Mario nga sa bilog nga Sunday no sa bugos nga adlaw sina no wala yan nagaumpisa Brother Mario sa pagsimba lang kundi after sang simba pagpauli naton so maka-adira pa lang yan makumpleto ang aton nga matuod nga pagsimba pagi sa paghimo no pag relay pagbantala sang maayong balita nga nabatian naton sa simbahan. Amen. Amen. So labi na gid Sister Joano sa tion sang pagkalawat no nagatuo kita diraya sa matuod nga presensya sang aton Ginoo sa tion sang pagkalawat no kaya ambal gani dira sa unang Korinto 11:7 gani ang bisan sino tungambal kag nga nagakaon sang tinapay sang Ginoo kag mag-inom sa Yakopa nga hindi takos nagapakasala kita batok sa lawas sa dugo sang Ginoo gani nga kita tanan bago magpangalawat no remind lang nga mag-usisa gid sa atong kaugalingon o galing magkaon kita sang tinapay kag mag-inom sa Yakopa. Kaya kung wala naton ginakilala ang lawas ang Ginoo sa atong pagkaon sa iyo sa pag-inom sang Yakopa no nagahukom kita sa atong kaugalingon, may paghukom kita sa atong pagkaon kag pag-inom. So bago kita magtindog kung magtila liwat no sa no nga sa aton sang pagkalawat
may mga importante kita nga dapat nga reminders bago mambal sang amen, no? Nambal naton kagina sang pagbaton sang lawas ni Kristo. Na mabalaan naton nga ang mga pare kag ang mga lay ministers, no, nagahambal, no, sa dira sang lawas ni Kristo bago ihatag ang host kag nagasabat kita sang amen. No, ang amen, Sister Joan, ang Hebrew nga ina nga tinaga nga kubot silingon is verily or truly. No, ginaremind kita nga ang lawas ni Kristo hindi iya ordinaryo nga tinapay. Tandaan naton ang amen, no, may apat pinakalitra nga popular nga tinaga mabago kita magtundog kag magkalawat, no. Ang A mabutang naton nga mataga naton sang meaning nga accept Jesus Christ as your Lord, no. Ang lawas kag dugo, no, upod na ang kalag kag pagka-Dios ang aton Ginoong Hesukristo, or ang kabug-usan ni Kristo is genuinely and substantially party sang Holy Eucharist. Ang hindi, mga Katoliko naghambal nga kung gusto mo maluwas, no, kinanglan mo nga makigpakigrelasyon kay Ginoong Hesus. We must allegedly receive the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior, mga nila. Pero para sa aton, no, however, it is in the Holy Communion that we truly receive the whole Lord Jesus. No, sa masunod nga letter, Sir Joan, no, ang M, si St. Ignacio nga nagambal dira si St. Ignatius, wala Sir Joan, nagambal dira nga ang pagbaton naton sang lawas ni Kristo is medicine of immortality. Yes, Brother Mario. So, Madam, pangalawat kita, Brother Mario, si ako, no, sa akon nga ginatuuhan, kag ginapatihan ko baton ako sang santos nga Eucharistia, ginahambal ko ginasa akong kagalingon nga ini lawas kag dugo ni Kristo, kag ini ginakabi ko nga bulong sa tanan nga mga balatian. Amen. Sa akon kalawasan, no, Brother amo Mario. inang ginambal namon permi kun sa tembla magviatikum kami sa mga masakiton nga managabedrede ng mga katigulangan naton nga sa tapos kami makabilang mga lay Eucharistic minister, no, nagapangayo kami sang ostya sa atong mga kaparian kag idulong ina sa mga nagamasakit, sa mga malasakiton nga ara sa Hindi ilabalay nga makasimba. hindi nang makasimba nga ang ginatuhan naton nga inilawas gid kag dugo ni Kristo kag inibulong sa ilabalatian kag Amen. tuhan gid na nila nga ara gid ina ang presence ng aton Ginoong Hesukristo. So madamo na kitang ting may nakita nga nag-alayo nga mga katigulang naton nga nakabangon, no, kag nakasimba na. Gani na iban-ibanan man ang aton nga mga ginapakalawat kada Domingo kag dako man ang aton kalipay sa sina kay pagi sina sang ila pagtuo, no, sa pagbaton nila sang lawas sa dugo ni Kristo nag-ayo ang ila nga balatian. Yes. Hindi lang ila physical nga balatian kundi Spiritual. man ang ila spirituanon nga kabuhi. So ang bali na ni St. Ignatius nga madamo ang bal niya nga madamo sa aton ang hindi preparado nga i-offer ang aton mga lawas as sacrifices kasubong sa ginhimo iya nga nangin preparado siya nga i-offer niyang iya lawas nga sacrifices sa mga leon, no, nga ginhatag iya ang bugos nga kaisog sang iya kaugalingon sang ginatubang niya ang iya kamatayon. Ginkuha niya ang kaisog pagi sa pagbaton sang lawas sa dugo sang Ginoo. Gin-describe siya ini nga medicine of immortality. Ini nga medicine nagahatag man sa aton sang kaisog sa pagatubang sang aton mga pagtilaw. With God's will, we have a happy death to the glory of resurrection. Amen. Si Jesus nagsiling ang bal na sa ating kagina sa Juan 6:56, ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, nagakabuhi sa akon, kag ako sa iya.
Tanan kita nagapangatubang sa nagkalain-lain nga mga pagtilaw kag mga problema adlaw-adlaw. Iban sa aton pamangkot kung masarangan bala ini naton nga mga challenges. Tag sa mubas nga may nagahambal nga gusto na nga mag-surrender, no? Mabudlay katama, no? Nga batuan ang kabudlayan sa kabuhi. Pero paagi sa Holy Communion o kung sa pagpangalawat naton sa aton sa pagsimba, masarangan naton ini atubangon. Tungod nagatuo kita sang ginahambal ni Ginoong Hesus nga ang bisan sino nga nagakaon sa akon unod kag nagainom sa akong dugo nagakabuhi sa akon kag ako sa iya. Amen. Yes. So gani tama gid ka importante mga utod ko kay Kristo nga sa tion sang aton pagsimba importante gid nga makabaton kita sang lawas ug dugo ni Kristo. Amo inang isa ka panugyan o kon reminder sa aton sa tion nga nagasimba kita. Amen. So, Brother Mario, no, may ara kita diri naman na palamangkutanon, no? So, ano gid bala ang kahulugan kag kaimportante sang santos nga misa sa aton nga kabuhi, Brother Mario? Amen. So, madamo no nga kahulugan, no? Kag tama gid ka importante Sister Joanne, no? Ang santos nga misa sa aton kabuhi. Tandaan naton nga ang misa amo ang sentro sang aton mga tradisyon bilang Katoliko. Pero ang general nga konsensus subong nga nagakatabo no Sister Joanne nga ang santos nga misa is boring. No na boring na ya damo nagambal. Masami naton ini nababatihan sa atong mga kabataan nga nagahambal, I don't want to go to church. Mass is boring. Ginambal ini sang aton mga kabataan and generation na, no? Pero ang pinaka-disturbing subong mga brothers and sisters nga realidad amo nga madamo man sa aton nga mga katigulangan nga nagahambal na nga ang santos nga misa is boring. Ano ang ila ginasiling? Nga hindi man ina irrelevant sa moderno ko nga pagpangabuhi. Wala man ako sing may makuha dira. Amo ini subong ang multi-generational nga problema nga kinanglan sa aton urgent nga atensyon. Mga brothers and sisters, nga man nagakatabo ini. Tungod, wala naton maintindihan kung gaano kaimportante ang santos nga misa sa aton nga kabuhi. Amen. Tandaan naton ang santos nga misa na sandig sa Santissima Trinidad. Isa ka Diyos, may tatlo ka persona. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Kung wala naton maintindihan ang misteryo sang Santissima Trinidad, bisan gamay gid lang o hasta lang sa aton matungkad kung nga may isa kita ka Diyos pero nga may tatlo ka persona nga mga Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Lain ang Amay, lain ang Anak, kag lain man ang Espiritu Santo. Pero isa lang ang ila nature. Isa ka Diyos. Sang una, Sister Jo, ano pamangkot ko ini sa katekista sang gamay pa ako. Nga kagisinggitan ako. Balaan mo na gud nga misteryo, mamangkot ka pa. Misteryo sa kabilugan Pero, dapat natin maintindihan, tob-tob lang sang aton mahangpan o kon matungkad. Amen? Agod nga mahangpan naton kun nga may santos kita nga misa. Kag kun nga tama ini kaimportante sa aton kabuhi. Sa kada Domingo, kung magtanaw ako sa palibot sang simbahan, no, nakikita ko ang madamo nga numero sang mga lalaki, mga babayi, o kon mga kabataan who are disengaged, o kon hindi attentive sa misa. May moment nga nadidistract, pero massively, wala yan nagafocus or sa atensyon throughout sang santos nga misa.
Daw pareho lang bala nga physically present but mentally Mentally absent. absent, yes. Amen. Ini nga problema na istoryahan namon sang madamo nga beses nga daw jutay na lang ang nagasimba sang matuod-tuod. Hindi pareho sang una nga panahon nga puno-puno ya ang simbahan. So, ano bala ang problema sa Santos nga Misa? May mga tawo nga nagahambal nga ang problema sa misa amo ang behavior sang mga altar servers. Ang iban tungod kuno sang music, tama ka moderno o kung tama ka old-fashioned. May araman nga nagasiling ang problema sa misa amo ang mga readers o kung mga lectors, no? Eucharistic ministers o kung ang parking lot kag mga humiles sang mga pari. Pero ang aton simbahan nagahimo gid sang madamo nga mga tikang para ang aton santos nga misa mangin more engaging kag maka-attract ang atensyon sa mga tawo. By way of changing things, adding things, kag pag-involved sa mga tawo by means of religious organizations, kasubong sang mga BEC, Divine Mercy Community, kag iban pa nga mga organization. Pero brothers and sisters, no, despite sinitanan, mas nagataas sa gihapon ang mga numero sa mga tawo nga wala nagasimba sa regular basis. Tungod ang ila rason, bored sila sa misa. O kon ara man, pero daw wala lang. Nabatang sister nga sang isa sa humili ni Father John Chato nga ara man sila, pero ang ila pang huna-huna kung sa diin nagalupad. Pero mga brothers and sisters, no, sa pagkamatuod ya, wala sing problema sa santos nga misa. Madamo nga mga tawo sa tanan nga lugar kag tinion ang nakakita o kon nakabatyag nga ang santos nga misa makatransform gid sa espirituhanon nga kabuhi naton nga mga tawo. Bisan anuman ang imo edad, madamo nga mga tawo, bataon man o kontigulang, still find nga ang santos nga misa isa ka eksperyensya nga nagahatag sang incredible nga comfort kag clarity. Kag isa na ako dira, no? Gani hindi ko gid mabaton nga ang santos nga misa is boring. Kag hindi ko man mabaton nga irrelevant ini sa aton kabuhi. Bisan nga panumdumon ko kung kinahanglan naton i-consider kung ang aton kabuhi irrelevant sa misa. I am however willing sa pagbaton nga madamo nga mga tawo are bored sa misa. Wala sila sang rason sa pagbinutig. Nga man, kung hindi man sila bored, I am convinced that they would not say that they were. Amo ini karon ang pamangkot. Paano naton sila madala kag ma-convince sa ila pagka-boring kag ma-experiensya nila ang kayuhan sang santos nga misa? Yes. Sister Joanne? Yes, Brother Mario. So, ang misa hindi boring, no? Pero sang ginahambal sang iban. Pero madamo nga mga tawo nga nabuboard kung magkadto sila sa misa. So, amo ini ang essential nga dilema nga aton ginaatubang bilang simbahan. So, ano ang sabat sini? How do we demonstrate the powerful relevance of the Mass? Gani gintunan ini kag nag-abot sa conclusion nga ang duha ka butang nga kinahanglan kung aton iga-demonstrate ang powerful relevance sang misa sa mga Katoliko subong. So una, kinahanglan
nga bayluhan naton ang aton nga pamaagi kung magkadto kita sa santos nga misa kada Domingo. Every day, ang Dios nagahambal sa aton kabuhi. So ang Domingo nga liturhiya, oportunidad naton ini nga tinion nga sa pagpamati, no? Kinahanglan naton nga tudluan kag magtuon sang maayo kag practical nga pamaagi sa pagpamati sa tingog sang Dios. So kaduha, we need a renewed understanding of the working of the Mass kag kung papaano ini ma-relate sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amen. No, so kalabanan nga mga tawo, jutay lang ang nahibaluan about sa misa. That's why they got bored. No, kag very few Catholics ang may ihibalo kung ano gid bala ang purpose kag ang nagakatabo sa kada santos nga misa. Kasubong sang inyo na batsagan sa tion sang santos nga misa. So kinahanglan man naton ini i-share ang Eucharistic experience nga aton mabatsagan sa misa sa kabuhi sang aton mga utod. So gani sa sini nga mga punto, mangita kita sang practical nga pamaagi. No, tandaan naton nga there are more than 1 billion Catholics sa sini nga kalibutan. No, ang central nga experience of Catholicism amo ang misa. Kag nagapati ako nga may mga obligasyon kita bilang isa ka simbahan to engage people. So I hope sa sini nga mga una nga mga step magabulig ini sa aton. So bago naton ina nga ihambal Brother Mario ining aton mga buluhaton liwat, no, magahatag na kita sang isa naman ka break. So mayong gabi sa aton tanan mga brothers and sisters, kung so magapadayon kita sa aton nga ginatalakay nga topiko subong hanungod sa aton nga pagsimba, no. So sa sini nga punto mangita kita sang practical nga pamaagi, no. Tandaan naton nga there are more than 1 billion Catholics sa sini nga kalibutan. So ang central na experience of Catholicism amo ang misa. Kag nagapati ako nga may obligasyon kita bilang isa ka simbahan to engage people. So I hope sa sini nga mga una nga mga step makabulig gid ini sa aton. So number 1, no, kinahanglan we have to prepare ourselves, no? Paano naton ipipara ang aton nga kaugalingon? So may nabasahan ako sa isa ka libro nga nagasiling, you wouldn't show up to play to a football game and expected to win if you have not been training. You wouldn't show up and prepared to give a big presentation and work and expect to get the project. We don't expect to excel in exams if we not studied. So buot silingon nga ginapreparahan naton ang tanan nga ginakonsider naton nga tama ka-importante sa aton nga kabuhi in every case. So ang pagpreparar makes a wonderful experience possible. Now amo ini karon ang pamangkot. When was the last time you prepared for Mass, Brother Mario? No, Sister Joanne, no, ang hambal mo kagina, ang unang tikang is about preparation. Yes. Siguro, unreasonable naman nga nagalakat ka na pakadto sa portahan sang simbahan nga ang music nagaumpisa na kag ma-expect kita nga maangkon naton ang powerful kag personal nga experience nga wala kita makapreparar. Sano bala nagaumpisa ang misa sa inyo mga utod ko kay Kristo? Para sa akon, no, kag sa akon asawa, sa akon bugos nga panimalay, ang Sunday Mass namon nagaumpisa sa amon sa Biyernes sang gabi. Yes. Ginasiling ko ini, ginahimo namon ini kada Biyernes. Pero kung kasama, no, di lang tao lang, nagakalipat man kami, kag kung kasa, niyaabot man kami sing katamad. Pero, ginahambal ko,
nga ang amon best experience ang Sunday liturgy kon nagatipon kami sang pila ka minuto sa gabi sang Biyernes para magpreparar sa Sunday Mass. No, simple lang ang amon nga pamaagi. No, ginabasa namon ang balasahon sa palaboton nga Domingo. Kag ginaistoryahan namon kung ano nga mga pulong ang nakatandog sa kada isa sa amon. So, Bible sharing ini, Brother Mario, Yes. sa aton nga pamilya. No, kag ginabasa kung nga and then kung kada isa sa aton ang Bible sharing kita. Kag ginastorya naton kung ano blang mga pulong nakatandog sa kada isa sa aton nga ginbasa. Kag kung nga nakatandog ini sa aton. And then nagatapos kami sa pagpangamuyo sa kada isa sa amon sang amon nga personal prayer. It takes about mga brothers and sisters mga 15 to 20 minutes. Pero ini nga mga pulong ara na sa amon tagsa ka mga panguna-una. Naka-register na ini 2 days before nga mag-attend kami sa Santos nga misa. Hindi man kami dululungan ko sa magsimba tungod sa amon mga obligasyon sa simbahan kasubong bisakon. Isa ka Eucharistic Minister. Ang akon mga anak, Children of Mary, may mga obligasyon man sila. Kag ako na sa subong nag-apply man sa pagka-lector. No, kagaton ban ang aton mga pagiging kabataan, ara Brother Mario, sa ara choir. man sa choir, no? Pero at least sa amon pagtipon, namon na istoryahan ang amon mga eksperyensya during sa Sunday Mass. Kung naangot bala ang amon mga refleksyon sa humili sang pari. No? Excited kami nga mabatian ang refleksyon sang pari. Simple lang ini, pero powerful. Kag gina-encourage ko kamo nga itry ninyo. Pwede ini nga mahimo, no? Nga kaupod sang inyo bugos nga pamilya. Sang imo bana o kon asawa. O kon sang bilog na nimo nga panimalay. O kon sang imo mga abyan. O kon bisan nagaisanon ka lang. O kon anuman ang nga pamaagi para makapreparar ka sa Santos nga misa. Amen. Sa kada Domingo, na-experiensyahan naton ang pulong sang Dios sa Santos nga misa. Kag nagatuo ako nga ang mga pulong sang Dios makatransform gid sang aton kabuhi. Na-experiensyahan ko ini nga gahom sa akon mismo nga kaugalingon nga kabuhi. Kag na-witness ko man ini sa kabuhi sang iban nga mga tawo. Kag nagatuo ako nga ang pulong sang Dios may powerful gid nga impact sa imo kabuhi subong umpisa yanda. Sister Joanne, no? Yes, Brother Mario. So, but I'm equally convinced, Brother Mario, nga ang pulong sang Dios hindi man makatransform sang imo nga kabuhi, kag sang ako nga kabuhi, sang isa lang ka pagbasa sa Domingo nga adlaw sa simbahan nga puno sang tawo nga sa diin napalibutan kita sang madamo nga mga distractions. Amen. No, in order to deliver its soothing waters to our souls. No, the Word of God needs an opportunity to linger in our minds and to sink its roots deep into our hearts. No, this simply cannot take place in the context of Sunday Mass. So so ang pari matindog para magbasa sang gospel, kaya ang tanan sa simbahan matindog man. So, sa sina nga sitwasyon, nadidistract kita kung sino ang ara nagasimba, kag kung sino ang wala. Kung ano bala ang ginasuksok sang iban, or mga kabataan nga nagadalagan sa tunga, mga lapsag nga nagahibi, o kung ano padira, no, ang punto is nadidistract kita. No, the next thing you know, ang pari nagaumpisa na sang iya homily. Tag wala ikaw sang idea kung ano ang gospel
kung ano ba lang ang gospel is all about. Kag nagpauli ka lang nga wala sing may naintindihan. So mamangkot ako para makuha ninyo ang akong punto. Ano bala ang gospel sang nagligad nga Domingo? Do you know? Or maminsar ka pa? Nung nagaabot na sa imo panghuna-huna. Maybe you know and maybe you don't. Sa akong eksperyensya, nga more than 80% of Catholics hindi makasugid kung ano ang gospel last Sunday is all about. So sa halos kadamuon sa aton, ang aton eksperyensya sa scriptures is during lang sa Sunday Mass. No, kung wala naton mahibaluan ang gospel sang last Sunday Mass, then nagapati ako nga wala gid sing impact sa imo kabuhi. So ano gid bala ang dapat naton nga himuon para ma-resolve kag ma-improve ang aton nga eksperyensya sa misa kada Domingo para kag sa aton nga relasyon sa aton mahal nga Dios, no? Ang pagpreparar maybe para sa akon ang pinaka-powerful nga tool nga akon himuon para ma-improve naton ang aton nga eksperyensya sa santos nga misa. So nabatian naton kung paano ka-importante ang value sang preparation sa business, no, sa school kag sa sports. So nga man hindi naton ini nga kamauturan nga i-apply sa aton sa tion sang santos nga misa. Preparation elevates every worthwhile human endeavor. So ano bala ang masuggest ninyo? So I would like to suggest nga himuon naton ini once a week. Pili lang kita sang adlaw nga free ang kada isa sa aton nga miyembro sang pamilya, Brother Mario, no? Kag magtipon kita, no, para makabasa kag mag-reflect sang gospel sa masunod nga Domingo. So umpisa lang anay kita sa gospel kag sa masunod kung pwede sa tanan nga mga readings, pero sa subong umpisa lang anay kita sa gospel. No, kung may asawa ka, you may wish to share this experience with your spouse. So hindi kita magdali. Basahon naton ang masunod nga gospel sa Domingo sang mahinay kag magpili kita sang pulong or mga pulong nga nakatandog sa aton kabuhi. Then explain kung nga natandog gid ikaw sa sini nga pulong. Then basahon naton liwat kag be attentive sa sina nga pulong or mga pulong nga natandog sa imo. Siguro pareho lang ini nga pulong or siguro lain naman ini nga mga pulong. It doesn't matter kung basaha ang passage 3 times. No, kung ang pulong sang Dios makatransform sa aton, kinahanglan nga pasugta naton nga magpanalupsop sing madalom ang mga gamot sini sa aton nga kabuhi. Pagi sa pagbasa naton liwat kag sa aton reflection every night. Sa kada tion, manumdum kita nga ini nga mga pulong or mga pulong nakatandog gid sa akon. So may natabo bala sa imo kabuhi nga ang pulong nga ini naghambal sa imo o kon may dapat ka bala nga obrahon tungod sini nga pulong nga ginasugid sang imo nga konsensya or may butang ka bala nga hindi mo dapat paghimuon tungod gina-remind ka sini nga mga pulong. No, nakahatag bala ini sa imo sing maayo nga panimuot or naka-inspire bala ini sa imo. Let the Holy Spirit works in you. No, Brother Mario? Yes, Sister Joanne, no? Now, kung familiar na kamo, no, sa next Sunday Gospel, no, ang Santos nga Misa, hindi na mangin party sang imo routine, kundi mangin isa na ini ka espirituhanon nga eksperyensya kag mangin parte na ini sang imo kaugalingon nga adventure sang imo nga kaluwasan. We love what we know. Amen? Halimbawa, no? Kung nagasakay abi ikaw sa imo salakyan, ano nga kanta ang gusto mo mabatian? Of course, ang kanta nga imo naibaluan. Amen? Amen. No? Kung i-apply naton ini nga resolusyon sa atong kabuhi, kag himuon naton ini nga open kita
honest, kag humble heart, ang imo bilog nga eksperyensya sa misa kada Domingo, mapatigid ako nga maga-improve tremendously. And little by little, you will begin to draw closer to the man whose footprints have left an indelible mark in the dusty paths of human history. Amen? So, amo ini ka-importante nga ang preparasyon sa aton pag-attend sa Santos nga Misa is aton gid himuon. Preparation gid ya, Sister Joanno, ang importante bago kita magsimba, no? So ginahimo namo ina kada Biyernes sang gabi, no? Ginaistoryahan namon ang mga butang nga ano sa mga nahanungod sa ebanghelyo nga mo nabasa kag ginaangot namon sa among kabuhi sa sinangadlaw o kung sa sinanga semana sa nga amon eksperyensyahan nga amon naagyan. No, ano bala kung inabala nakatabo sa imo o kung may buluhaton ka bala o kung ano pa bala ginapahimo sa imo sang Ginoo. No, ang mga pulong kung kasano nagatandog sa atong kabuhi, kung kasano nasasakitan kita, kung kasano naiigo kita, buot silingon para ina sa aton. No, ginatandog kita sang Ginoo, ginapukaw niya kita. No, that's why importante gid ang pag-attend sa Santos nga Misa kada Domingo. Isa man lang ina kadlaw, Sister Joanno, kag dapat aton man inay pamalandungan sing Mayo, kag himuon naton ang mga pahanumdom kag mga reminders, no, sa sulod sang aton simbahan kung kita nagasimba, ilabi na gid sa aton pagpamisti, sa aton pagpamayo. Hindi naton pag-ubrahon nga daw mo lang ina, o kung daw plaza, o kung daw bye-bye. So, gani importante gid nga sa aton pag-attend sa Santos nga Misa, i-remind gid naton permi ang aton kaugalingon kung kita nagasimba. So, Sister John, ari po diri ang katapusan nga pamangkot, no, nga why do Catholic accept in the holy sacrifice of the Mass? Nung naman kinanglan din natin magsimba. So, number 1, to worship and adore God. Amo ginang pinaka number 1. Hambal gani sa Juan sa kapitulo 4, versikulo 23, pero ang tio nagaabot kag nagabot na nga ang matod nga manugsimba, magsimba sa amay, sa espiritu kag sa kamaturan. Amo ini ang manugsimba nga luyag sang amay nga magsimba sa iya. Amen. Amen. So amo ina nga dapat to worship and adore God. Ikadua, for atonement sang aton nga mga sala, makahinulsol kag makapangayo sing kapatawaran. Ambal gani sa Hebrews sa chapter 2 verse 17, ini nagakahulugan nga dapat maninkaangay siya sang iya mga kauturan sa tanan nga bagay, agod siya manginila matutom kag maluluyon kag pinakamataas nga pari sa pag-alagad sa Dios, agod mapatawad ang mga sala sang mga tawo. Mr. Joanno, pa yung madugang? So, katatlo, no, in thanksgiving to God for everything God give us. No? Sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 16 to 18, so nagasiling diri, magkalipay kamo sa gihapon, magpangamuyo sa tanan nga tinion, magpasalamaton, bisan sa ano nga kahimtangan, kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. So ikaapat, to petition and ask God for His help in our needs. No, sa Filipos 4 versikulo 6 nagasiling, hindi ka mo magpalibog sang bisan ano kundi sa inyo pagpangamuyo, magpangayo ka mo sa Dios sang inyo nga kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. So number 5, to become a holy tabernacle for our Lord. Sa John 6 verse 55 to 56 nagasiling, kaya ang akon unod amo ang matuod nga kalanon,
kag akon dugo amo ang matuod nga ilimnon. Kang bisan sino nga magkaon sang akon unod kag maginom sang akon dugo, nagakabuhi sa akon kag ako sa iya. So amo ini ang aton nga mga Ari pa ang dugang nga purpose kun nga ginakinanglan naton magsimba to be where heaven and earth meet. Hambal gani sa Juan 6 versikulo 51, ako among buhi nga tinapay nga nagalin sa langit. Ang bisan sino nga nagakaon sini nga tinapay, nagakabuhi sing dayon. Kag ang tinapay nga akon ihatag amo ang akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan. So sa Santos nga Misa, dira nagamit ang heaven and earth paagi sa aton nga pagkalawat. Kag ang katapusan in obedience to the church. Hambal gani sa Roma 12:1, hambal kagina mga utod tungod sa dako nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakigluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo kaugalingon subong isa ka buhi nga halad sa Dios nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. So amo ini ang mga butang nga kag mga purpose kun nga nagasimba kita. Kag dapat sa tion nga nagasimba kita, hindi gid naton pagkalimtan ang mga reminders o kung panumdum sa tion nga naga-attend kita sang Santos nga Misa. Amen? Amen. So kabay nga ini nga mga butang nga mga pulo nga inyo nabatian, no? Madamo gid sing mabulig sa aton, hindi lang sa amon kundi sa inyo man nagapalamati agod nga sa tion nga attend na kita sa Santos nga Misa, mahibaluan na naton ang mga reminders o kung mga bulaton nga dapat naton himuon bago kita magsimba. Amen? Amen. So Brother Mario, no, manami gid ang aton nga topiko kabay ang aton mga kauturan, may nakuha gid no nga mga lesson o mga pahanumdum kag kabay ini mga makabulig yes, kag kabay ini magapanalupsok gid sa aton nga mga kaugalingon, Brother Mario, aton mga kabuhi. So bago kita pitas mga muyo, danay kita sa ngalan sang Amay, sa Anak, sang Espiritu Santo. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I